This Jesus delivered up according to the definite plan and knowledge of God. And Proverbs 16:33, the lot is into lap, but its every decision is from the Lord. Tayo po yung sandaling manalangin. Tunay nga po, O Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ibinibigay niyo po sa amin. Na kami po ay makapagdaos ng iyong gawain, Panginoon, masamba ka namin, mapuri at mapaglingkuran ka namin. Kaya kami patuloy na naninikluhod sa inyo, O Diyos. Patuloy kami nagpapakumbaba. Humihingi po ng tulong sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ay pangunahan niyo po kami. Buksan ang aming mga pangunawa upang patuloy naming maunawaan ang series naming pinag-aaralan, ang 1689 Baptist Confession of Faith, upang makilala ka namin ng lubusan at maibigay namin ang karapat-dapat na pagsamba. Kaya patuloy na gamitin mo ang iyong abang lingkod, Panginoon, na umaamin ng kakulangan sa kalulungan, kaalaman, at patuloy na sa iyo lamang tumitiwala. At kami po ay patuloy na magpapasalamat sapagat alam namin, Panginoon, na ang pagkilos mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ay patuloy naming mararanasan ang iyong presensya. Sa pangalan po namin, Panginoong Jesucristo. Amen. Meron po akong nabasa sa Facebook. Sabi, may isang babae na graduate po siya ng teacher at siya po ay kukuha ng let o examination para sa pagiging teacher. Kaya lang po, nagkaroon ng problema dahil yung kanyang notice of admission ay, yung form niya ay 2025. So, pinaserox niya, kaya lang, na-late po siya ng 4 minutes. Hindi na po siya pinakuha ng examination. So, laki ng kanyang kalungkutan. Yung kanyang kalungkutan ay in-express niya sa Facebook mismo. At marami pong nag-comment na may mga negatibo na rule is rule. Huwag kang magpaawa kasi kasalanan mo yan. Dapat nag-prepare ka na mas maaga. Pero merong isang nag-comment doon na sabi niya, ayaw mo na, malay mo may ibang plano ang Diyos sa'yo. So itong nag-comment without knowing na ang Diyos ay nag-intervene talaga sa buhay ng tao. But sad to say, dahil hindi nila alam ang salita ng Diyos, ay akala nila na yun ay masabing isang failure. Pero lahat ng bagay ay pinangyayari ng Diyos. Dahil yung mga mananampalataya, alam natin po yan. Kaya ang nangyayari sa ating mundo, sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating mga sarili, lahat ng yan ay tinakda na po ng ating Panginoon. So yun po ang ating topic na God's Providence. So, last Sunday po ay tinalakay po ni Deacon Ed yung paragraph 1, ang patungkol nga po sa the Son of Glory, upholding and governing all things. So, ngayon naman po ay tayo po ay sa chapter 2. Babasahin ko po sa wikang English at sa salin na Tagalog na Pastor Romy Andaya. Sabi rito, although in relation to the foreknowledge and decree of God, the first cause, all things come to pass immutably and infallibly, so that there is not anything befalls any by chance or without nature of second causes, either necessarily, freely, or contingently. Sa Tagalog po, bagaman kaugnay ng paunang kaalaman at pagtatakda ng Diyos,
Siyang unang sanhi, ang lahat ng mga bagay ay hindi nagbabago at di nagkakamaling nangyayari. Kung kaya't walang anumang nangyayari sa kaninuman na nagkataon lamang o nasa labas ng kanyang probidensya. Ngunit sa magitan ng probidensyang iyon din ay isinasaayos niya ang mga iyon na maganap ayon sa likas na mga ikalawang sanhi, alinman ayon sa pangailangan, malaya o nakasalalay sa ibang sanhi. So, sa ating confession ay kanyang tinuturo at pinapatunayan na ang Diyos ay may kinalaman sa nangyayari sa ating buhay. So, sa paragraph 1 po ng ating ng chapter 5 ng 1689 Baptist Confession of Faith ay ito po ay summary na nagpapaliwanag, nagpapahayag kung ano ang kahulugan ng God's providence. Ngayon naman po sa paragraph 2 ay mapapansin po natin sa ating binasa at kung babalikan po natin yung chapter 3 ng God's decree. Sabi doon, God has decreed in Himself from all eternity by the most wise and holy counsel of His own will, freely and unchangeably all things whatsoever comes to pass. So meron po tayong mapapansin doon na yung common phrases, tama ba ako doon na binanggit doon sa ating teksto ngayon o yung sa ating confession na yung tinasabi doon na mangyayari, yung dinakda ng Diyos. At ngayon naman po ay inuulit ngayon o nabanggit doon sa chapter 3 na verse 1. So pinapaisip sa atin ng mga framers o ng mga bumalangkas ng confession na maliwanag na kung ano man yung tinakda ng Diyos sa nakaraan ng kawalang hanggan o eternity past ay mangyayari sapagkat mismo ang Bible ay nagsasabi na ito ay will come to pass. So, kaya nga po, sinasabi niya ngayon doon sa letter B ng chapter 2 ng confession ng chapter 5, yung letter B o chapter 5 paragraph 2 letter B, sabi doon, so there is not anything purposed any by chance or without providence or without His providence. So ibig sabihin po ito, wala pong nagkataon lamang, nangyari lamang dahil ganito, may pagkukulang. So di ba minsan meron tayong mga regrets, bakit nangyari to sa buhay ko, nagsisikap naman ako, pero bakit failure ako? So lahat ng yun ay hindi po tsamba lamang. Lahat ng yun ay nangyari dahil yun ang tinakda ng Diyos sa nakaraan, sa kawalang hanggan, at ito'y pinangyari sa magitan ng kanyang probidensya. So nagpapatunay na hindi ho tayo pinabayaan ng Diyos na binabanggit ng ibang may mga paniniwala na ang Diyos pagkatapos na inilikha ang mundo ay pinabayaan. So hindi po yun. Ang Diyos ay mayroong pa ring pakialam. Ano man na nangyayari sa ating mga buhay, yun ay pinangyayari niya. Yun ang tinatawag na probidensya.
Ang sabi ni Francis Toriten, sabi niya, sa kanyang God's teaching about God's providence, he says, there is a providence in the world which all things, even the smallest, are not only at the same time most wisely and powerfully directed, but also so connected with divinity that it cannot wholly deny providence. You are denying God Himself. Kung hindi natin pinapaniwalaan ang doktrina ng providensya, ay indirectly sinasabi natin na hindi tayo naniniwala sa Diyos. The first cause of all things which happen is God. Siya yung unang pinangyari niya sa magitan ng kanyang pagtakda. At nangyayari ito, o yung kanyang tinagda doon sa eternity past ay pinangyayari niya sa magitan ng kanyang providensya. Sipin natin, di po ba, kung matatandaan po natin na sa Old Testament ay sinulat na ang ating Panginoong Jesucristo, ang tagapagligtas, ang pinili. So ilang taon po yung bago nagkaroon ng manifestation. At the Bible said, ang istorya ng Biblia sa pagliligtas ay maraming humadlang, di po ba? Marami po ang diablo ay pilit na pinapatay, tinatanggal ang magiging daluyan ng lineage ng ating tagapagligtas. But praise the Lord, ay hindi ito nangyari. Why? Sapagat nandoon ang Diyos, mayroon siyang pakialam at nangyari na yung kanyang yung dinikda na magliligtas sa buong sanlibutan. So, yung ating confession at ating Biblia ay pinapatunayan ng Biblia at sinasanguyunan ng ating confession. Ang sabi ng Kawikaan 16:33, isinasagawa ng tao ang palabunutan, ngunit buhat kay Yahweh ang kapasyahan. Kasi ito po yung ancient custom sa kanilang pag-make ng decision ay dinadaan nila sa palabunutan. Pero maliwanag na hindi dahil nabunot, yun na ang naging resulta. Kung hindi, ang Diyos ang nagpapasya. Kaya kumbaga, bagamat sinasabi na game of chance, pero ang Diyos po ang nagtatakda nun. Katulad nung nangyari sa New Testament na kung saan ay ang mga disipulo ay nagplano na palitan si Judas. At sila din po ay nagpalubunutan. Sabi po ng Acts chapter 1 verse 23 hanggang verse 23, sabi rito, pumili sila ng dalawang lalaki, si Matias at si Jose, na tinatawag na Barnabas at tinatagurian ding Husto. At sila'y nanalangin, Panginoon, alam niyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. Ipakilala ninyo sa amin kung sino sa dalawang ito ang inyong hinirang upang maging apostol na gaganap sa tungkuling talikda ni Judas na siya'y tumungo sa lugar na marapat sa kanya. Verse 26, nagpalabunutan sila at si Matias ang nakuha. Siya ang nagdagdag ng 11 apostol. So yung kanilang tradisyon sa Old Testament ay ginamit din nila sa New Testament. Pero maliwanag dito, bago pa sila nagpalabunutan, ang sabi ng verse 24, sila ay nanalangin. So ang mga disipulo ay naniniwala na yung nabunot nila na kapalit ni Judas ay kalooban ng Panginoon. So dito nakikita natin na ang Diyos ay may tinakda pero meron siyang
meron siyang ginagamit na second cause. So yun ang yun na, kaya makikita natin dito na ang Diyos pa rin ang nasa control. Sabi niya, God controls everything. Na sinasabi natin na walang mangyayari sa hindi niya kalooban. Pangalawang patunay na ang Diyos ay merong kinalaman sa ating mundong ginagalawan. Sa Acts chapter 2, yung ating teksto kanina sa Kawikaan, ngayon naman ay sa Acts chapter 2 verse 23. Sabi doon na sa Tagalog ng Acts chapter 2 verse 23, ngunit ang taong ito ay binigay sa inyo ayon sa pasya at pagkaalam ng Diyos sa mula't mula pa ay ipinapako ninyo at pinapatay sa mga makasalanan. So, dito nga po nagkakaroon ng problema o dito nagkakaroon ng mga criticism na paano masusupervise ng ating Diyos ang mundong ito ng puno ng kasalanan. So, paano niya ngayon mapupulfill yung kanyang tinakdang ng yung mundo na sabi niya doon sa Genesis ay napakaganda? Paano niya ngayon itatawid yun hanggang sa hinaharap? Sa kabila ng mayroong mga kaguluhan, karahasan. So, dito, pinapakita sa atin o pinapaliwanag sa atin na dito na bagamat yung ginawa ng mga tao ay napakasama sapagkat sa kanilang sariling kalooban. Ang kanilang kalooban ay ipako si Jesus sa krus. Yun ay voluntary na ginawa nila at yun ay pinangyari ng Diyos sapagkat yun ang kanyang kalooban. Diba sabi niya doon, ang taong ito na binigay sa inyo ayon sa pasya at pagkaalam ng Diyos sa mula't mula pa. Pinangyari niya, bagamat iyon ay napakapangit na pangyayari, ay iyon ay kanyang pinahintulutan na mangyari dahil sa kanyang itinakda na para mangyari po. So dito nakikita po natin na hindi ho by chance, kaya nga di po ba sinasabi natin na yung mundo natin ngayon ay nakakatakot. Maraming mga patayan, maraming mga magnanakaw, maraming mga pumapatay. So, ano na mangyayari sa mundong ito? Kaya sabi nila, huwag kang padadaig. Labanan mo, ngipin sa ngipin, mata sa mata. Ang labanan ngayon kung sino ang matibay. Pero hindi nila alam na lahat ng yan ay pinangyayari ng Diyos dahil meron siyang dakilang layunin. Praise the Lord dahil hindi tayo katulad ng mga hindi mananampalataya. Dahil sa liwanag ng salita ng Diyos at ang ating confession ay tinuturuan po tayo. Imagine, napakahaba yung Bible, 66 books, ay mababasa mo lang ngayon sa ilang page ng ating confession. I mean to say na binigyan tayo ng tamang pagkakaunawa kung sino yung Diyos na ating pinupurit, sinasamba at kung ano yung tinakda niya, kung ano yung mangyayari. Kaya nga hindi tayo iniiwanan ng Diyos na luhaan. Hindi tayo inahayaan na lugmok, kung hindi nandun pa rin yung kanyang pagkilos sa ating buhay. Kaya, ang point natin dito, all things happen because God decreed it, not by chance, but rather by the providence Himself, or providence of God. So, dapat natin i-reject yung open theism, yung mga deism,
Kasi, deism. Deism. Na, ang sabi nga, deism is essentially the view that God exists, but that is not directly involved in the world. Para po siyang clockmaker. Di po ba? Yung kanyang na kinalikot, inayos, at kanyang, tawag doon, ginihit at nilagay doon sa gilid. At bahala na siya. Bahala na siya na gumagana ng gumagana. Sa madaling salita, wala nang pakialam yung gumawa ng relo. Hindi yung gano'n ang Diyos natin. Na siya ay clockmaker, ginawa niya, kinumpuni niya, at nilagay doon, pero from time to time ay kanyang ino-operate o kanyang ginagalaw dahil meron po siyang pakialam. So, hindi lamang deism, maging yung petalism, maya po ay ating pong papaliwanagan ng mas mahaba. At ganoon din po yung occasionalism. Ano pa yung occasionalism? Na sinasabi niya na total ang Diyos ay makapangyarihan kahit walang secondary cause at walang means ay magagawa niya. Pero hindi po yun ang sinasabi ng Diyos sa kanyang salita. Even ang ating confession na meron pong means of God's providence. So, dito po sa means of God's providence ay may tatlo po tayong tatalakayin. Una yung definition, pangalawa yung types of means, at yung importance of the means. Sabi po ng Christian theology, a second causes refers to intermediate, visible agent or natural processes. Open close parenthesis, human decision and nature that God uses to accomplish His sovereign will, working in partnership His primary and ultimate causation. Commentaries often highlight this as God's way of involving humanity, where divine providence works through rather than without human action. So dito sinasabi sa atin na ang Diyos ang first cause sa magitan na kanyang pagtakda na mangyayari sa hinaharap, at ngayon naman para mangyari yung kanyang tinakda ay dinadaan niya ito through means o yung second cause o secondary cause. So, ito'y may halintulad natin na may isang taong nagpagawa ng bahay na bago siya nagpagawa ng bahay ay meron siyang blueprint. Naka-specify o naka-arrange kung ilang kwarto, ilang CR o naman. Sa madaling salita ay alam niya kung anong klaseng bahay, building na itatayo niya. At yung blueprint na yun ay masasabi natin yun ang decreed ng Diyos. At yun namang yung actual na pagtatayo ng building, yung paghukay, paglagay ng mga pintuan, ng mga dingding, yan ang tinatawag na providensya ng Diyos. So, sa madaling salita po, ay sinasabi rito na ang kanyang sovereign will ay pinangyayari niya through the second causes. Na kung saan meron po siyang tatlong tipo ng second cause. Ang sabi nga doon na sa ating confession,
Yet by the same providence, He orders them to fall out according to the nature of second causes, either necessarily, freely, or contingently. So ito yung three types of means or second cause. Meron kong isang article na nabasa, sabi niya dun sa God's Providence Summarized in the Westminster Confession. Sabi nung na nagsulat ito, when we discuss the relationship between primary and secondary causes, we are affirming that God ordains and governs all things in such a way that accounts for natural laws and human activity. God's sovereignty does not destroy, but establish second causes. His eternal purposes are worked out in history on the plane of providence. So, at the first cause of all things, God wisely, forcefully accomplishes His sovereign decree through the regular cycle of seasons, the rise and falls of empires. Sabi, naalala ko tuloy yung Daniel 2:21, di ba siya yung nag-aalis, nagpapalit ng mga hari. The ups and downs of market. Tulad niya, di ba, mahal ang bilihin. And the daily endeavors of finite, morally responsible, decision-making, simple people. So, meron siyang binigay na verse sa Bible na nagpapakita na yung kanyang binanggit ay nandoon. Sa Isaiah chapter 10, verse 5 to 19. Sa bahay niyo lang po ito basahin. So, dito na pinapatunayan na ang second cause o yung means ay mahalaga o napakahalaga. Dahil sinasabi nga nila, katulad sinabi nga doon na yung occasionalism ay hindi na kailangan ng mga means, hindi na kailangan ng secondary cause dahil kaya naman Diyos na gawin yan sa kanyang kung gugustuhin niya. Kaso nga, hindi naman yun sinasabi ng Bible. Ang Bible mismo nagsasabi ay gumagamit siya ng pangyayari, gumagamit siya ng panahon, ng tao, para yung kanyang sovereign will ay mangyayari. So, hindi natin pwedeng pasubalian, kaya yung confession natin ay kanya ding pinanghahawakan at siyang sinasabi sa atin na hindi natin babaliwalain yung God's providence. Yung first paragraph ay tinuturo niya o dinidil niya yung issue ng deism. Ngayon naman dito sa paragraph 2, letter B, ang kanyang ina-address ang issue naman po ngayon ng fatalism. Yung fatalism kasi, nang sinasabi niya na God already knows, God is sovereign in His providence over everything. He already directs and governs all things toward the end, and He wants them to reach. And so it really doesn't matter what happens in life. So sinasabi niya na wala nang saysay, no bearing na yung ginagawa mo. Kasi kung anong gusto ng Diyos ay mangyayari at mangyayari. Ang sabi po ng 1680 na modern exposition, isang modern, sabi niya, ang fatalist ay nangangwatiran. Na kung tinagda na ang Diyos, ang lahat ng bagay, wala na tayong magagawa na maaaring makaapekto sa kahinatnan. Kaya, ano pang saysay? Bakit ba tayo magpapagod? Total, lahat naman ng nangyayari ay tinakda ng Diyos. So, kaya ang magiging implication nito sa mga Kristiyano, total, ang Diyos naman na susunod, bakit natin kailangan magpagod?
Kaya nga po kami noon ay dati nag-house to house kami para mag-share ng gospel. Pero sabi, wala namang saysay yan, nagpapagod ka lang. Kaya hindi na po kami nag-house to house. Kasi nga naman, tinakda na ng Diyos kung sino ang maliligtas. Kaya nagpapagod ka lang. So, yun ang magiging implikasyon, yung ating iglesia na kung ating pangahawakan ito, itong fatalism, na nahawig siya ng view ng Arminian. Ang Arminian naman ay kailangan ay nasa iyo ang kapasyahan kung mananampalataya ka o hindi. So, ito ay isang malaking problema, yung fatalism, na hanggang ngayon ay binubuno pa ito ng mga ibang Kristiyano dahil ang kanilang iniisip na hindi sovereign ang Diyos natin, na ang Diyos daw natin ay nangangailangan pa ng maraming karunungan, lakas. So merong ganyan na nag-elevate daw o nagpa-prosper daw yung karunungan, kaalaman, kakapangyarihan ng Diyos. Hindi po yun ang sinasabi ng Biblia. Kaya nga di po ba sa ating confession, ang chapter 2 ay pinapaliwanag kung sino itong Diyos natin. Sino itong Creator natin. She is omniscient God, omnipresent God. Siya po ang Diyos na makapangyarihan. Kaya nga inuna niya po nila yung para itong kasunod ng mga talata ay ating pong mapapaniwalaan sapagkat pinaliwanag na kung sino yung Diyos natin na kaya niyang pagsaba-sabayin. Sabi nga ng isang pelikula na yung bata na sabi niya, nanalangin yung kanyang nanay na huwag na ho kayong manalangin. Huwag niyong istorbohin ng Diyos kasi marami na pong nanalangin. Maawa naman kayo. So, iniisip nila na ang Diyos natin ay hindi niya kaya. Hindi niya kayang i-supervise, hindi niya kayang under control ang lahat ng nangyayari. So, kaya itong fatalism na napakadelikado nito dahil ang Bible nagsasabi na go and preach the gospel. Di ba sabi doon sa Romans, paano maniniwala sila sa salita ng Diyos kung wala namang nagpapaliwanag o wala namang humahayo at wala namang nagpapaliwanag sa kanila? So magsasalita ba ang bato? So ibig sabihin, kailangan pa rin ng isang mediator o isang tapagitna. Tayo po yun. Yan ang ating mandate. At bilang isang iglesia, kanina na-forget ko lang sinabi ni Brother Esek na ang iglesia ay means o blessing ng Diyos sa atin. Why? Sapagkat ang iglesia ang nagtuturo sa atin how to be a Christian. Paano tayo makikipagsalamuha sa isa't isa? At paano natin makikilala ang Diyos? Ang iglesia ang means of grace ng Diyos. Kung babaliwalain po natong means, anong mangyayari? So, lalabas po na katulad tayo na ibang mga denomination na hindi sila nagsishare ng gospel kasi katwiran nila, malay mo, baka mamaya hindi naman pinili yan. At yung iba, hindi na rin nananalangin. Why? Bakit pa ako mananalangin? Tinakda na ng Diyos ang mangyayari sa hinaharap. Bakit pa ako mananalangin? Kaya bang baguhin ng panalangin ko ang dinikreed ng Diyos? Itinakda ng Diyos na mangyari sa hinaharap? Kaya ba? So bakit pa ako mananalangin? So yun, dahil nga po doon, wala na pong nananalangin.
Kaya kung minsan, pag nalaman mo yung katotohanan na God is a sovereign God, kung sa maling pagpapaliwanag, doon nagkakaroon ng problema. Ang nangyayari tuloy ay nagre-relax na po tayo. Nagre-rely na lang tayo na, hayaan mo naman, sabi ang Diyos naman na magdadala ng kaluluwa eh. Dadami tayo kayo mag-alala. Kahit hindi tayo mag-evangelize, kahit hindi tayo mag-pray, dadami tayo. Kasi ang Diyos natin ay Diyos na makapangyarihan. So binabaliwala niya ngayon yung salita ng Diyos, yung mandato ng Diyos sa iglesia. Yung prayer is a means of grace. Kaya nga sabi ni Pastor Noel na sa kanyang turo, yung prayers and the providence. Bagamat may providensya, pero hindi ibig sabihin nun ay wala ka lang magagawa sa panalangin. Siya mismo nagsabi na ang panalangin o yung decreed will ng Diyos ay mangyayari through prayer. Hindi ibig sabihin ay nangyari dahil sa ating panalangin. Kung hindi, niloob ng Diyos na ipanalangin mo para yung kanyang decreed will ay mangyari. Kaya nga po, diba, tayo ay nag-expect pero hindi naman ho tayo nalalangin. Yun ang means of grace ng Diyos sa atin. Yun ang importance ng second cause. Sinasabi kasi nung occasionalism, hindi mahalaga ang second cause o hindi mahalaga yung mga tao. Yung kanina binanggit ko yung three types of means. Ngayon ay pinopokus ko lang po doon sa second cause doon sa pre-act. Tayo po yun. Tayo po ay kumilos ng naayon o nung merong volition, will, merong hindi yung napilitan ka lang, na ano ka lang, na konsensya ka lang, na guilty ka lang, kaya inagahan mo. Kasi binanggit sa preaching na ang mga Kristiyano pagdating sa gawain ay nalilate. Kaya next Sunday ay napakaaga niya. So, hindi dapat gano'n na may sarili tayong kusa. Ginagawa natin ito hindi dahil responsibility. Dahil ito ay inatang sa akin, kaya gagawin ko ito. So, hindi yun ang nais na Panginoon na kanyang means na gamitin, kung hindi gagawin mo yan dahil mahal mo ang Diyos, mahal natin ang Diyos. So, napakahalaga ng second cause o ng means. Sabi ng isang theologian, sabi niya, speaking of those forces truly operating in the world as secondary causes, God is the first cause, but the forces of nature and pre-action or personal being whom God has created are second causes. It is extremely important. Sabi niya, extremely important. If we would be true to the Bible, that the existence of secondary causes should not be denied. So wag natin sasabihin, wala naman pala tayong gagawin sa gawain ng Panginoon kasi lahat nakatakda na eh. Kailangan din ho natin na paniwalaan na meron ho tayong gamit, mga kapatid. Huwag nating sabihin, wala naman akong talento, wala naman akong anumang pwedeng. Lahat
tayo ay pwedeng gamitin ng Panginoon sa kanyang sovereign will. Katulad nung nangyari sa buhay ni Pablo sa Acts chapter 27 verse 22, yung nagkaroon ng yung kanilang barkong sinasakyan, sabi doon, ay nagka-problema sa verse 22 ng Acts 27. Ito ngayon ang payo ko, lakasan ninyo ang inyong loob, sapagat walang maano isa man sa inyo. Kaya nga lamang mawawasak ang barko. So meron ng decree ang Diyos, meron ng sinabi na walang mapapahamak sa inyo. Kaya lang, ang sabi ng verse 31, kasi dahil nga po, yung iba ay hindi naman ng convinced sinabi ni Apostol Pablo, merong pa ring mga umaalis, bumababa nung barkong sinasakyan nila. Kaya ang sabi doon sa verse 31, ngunit sinabi ni Pablo sa kapitan at sa mga sundalo, kapag hindi na natili sa barko ang mga taong ito, hindi kayo maliligtas. So ano yung second cause? Para mangyari yung first cause ng ating Diyos, dapat manatili sila sa barko, na kung saan si Pablo ang nagsabi nito. So, may ginamit ang Diyos. Hindi naman siya nag-decree na one click mangyayari yun. So, meron po siyang ginamit. Kaya tayo bilang mga membro ng isang iglesia o sa iglesyang ito ay dapat ay magkaroon po tayo ng tamang pananaw, tamang kaalaman patungkol nga po sa God's providence. Dahil ito ang nakikita kong sin to mortify, yung lack of faith in God's providence. Kasi nangyayari lamang yung lack of faith in God's providence dahil lack of knowledge of the doctrine of providence. Kaya ang sabi dito, na ang implication, sabi niya, dahil lack of knowledge of the doctrine of providence, sabi dito, na ang mga Kristiyano ay nagsisimula ngayon na mag-isip katulad ng mga pagano. Ano ba yun? Di ko ba, katulad ngayon, na nangyayari sa ating mundo, anong iniisip natin? Ako, kawawa na tayo, wala tayong trabaho, wala tayong pera, ipon, paano na tayo kapag gano'n na? So, nagiging pagano na rin tayo para tayong walang Diyos. Kasi nga, kung hindi natin alam yung kalooban ng Diyos at hindi natin naunawaan ang kanyang providensya, maari ito ang magiging thinking natin. At ang nangyayari naman ay, sabi dito ay resorting to spiritual warfare, teaching to ward of curses or bad faith. Kasi ngayon daw po ay spiritual warfare. Yung nangyayari daw sa atin ay gawa daw po yan ng dyablo. So, sabi ng dyablo, lahat na lang sa akin yung sinisisi. Kaya, lalabanan, uutusan. Dahil ako naman ay galing sa ganyan, sa GIL, sabi ko nga, nagbibiruan kami, dati kasi may kapangyarihan ako, kaya kong utusan yung bagyo, yung ulan. Ngayon wala na akong kapangyarihan kasi na-reform na ako. Ibig sabihin mo doon, ay naunawaan ko na po kung ano sinasabi ng Biblia. Kaya, pag hindi natin alam ang salita ng Diyos, ganun talaga ang mangyayari sa atin. Matutulad tayo sa kanila. Cast out, sabi nga nila, ano ba yan? Yung isang lingkod ng Diyos, 45 years nagka-cast out na siya. Kina-cast out niya lahat ng mga evil spirits sa barangay, sa bansa, sa tao. Wala naman. So, ibig sabihin, hindi talaga po yun ang sinasabi ng Panginoon. So, yun ang possible na mangyayari pag lack
of knowledge, nagkakaroon din tayo ng lack of faith in God's providence. So, at kung minsan, dahil gusto nating pangunahan ng Diyos, di ba? Gusto nating malaman kung anong mangyayari sa inaharap. Buti na lang, wala na sino ba yan? Madam Auring, di ba? Doon na tayo magsisik ngayon. Naalala ko doon na minsan may mga kapatiran na, Brad, baka pwede pag-pray. Pag-pray mo ba ako? Kasi nawawala yung yung pitaka ko. Pag-pray mo nga kung saan nagpunta. O sino ako kumuha. Ginawa pa tayong manghuhula ngayon. So, parang ang nangyayari tuloy, parang hindi niya alam na ang Diyos ang nagpapahintulot nun. Pinangyayari niya for a divine purpose. Kaya di po ba, kung ano man yung nangyayari sa atin o nangyari sa atin, kung tayo ay nagkaroon ng broken heart, kung nasara yung ating negosyo, na-fail yung ating mga pangarap, hindi ibig sabihin nun ay hindi tayo mahal ng Diyos. Ang ibig sabihin lang ng Diyos, hindi yan ang gusto ng Diyos. Hindi yan ang providensya ng Diyos sa iyo. Kaya huwag kang huminto. Kung saan kanya dinadala, dun ka. Kasi kung minsan tayo ay lumalaban sa agos ng providensya ng Diyos. Pinagpipilitan natin kasi marunong tayo, matalino tayo, may alam tayo. Eto, pinagpipilitan ho natin. Hindi ho pala yun. Nakalimutan natin yung sinabi niya sa Romans 8:28. Alam natin ang lahat ng bagay. Ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Ang lahat ng bagay means kahit na yung ating lowest na kalagayan, alam ng Diyos po yan. Sabi, gumagawa siya, kasama tayo doon. Kasama natin siya, tayo naghihirap. Kung tayo may sumasagana, kasama natin siya. Ano man ang ating kalalagayan, iyan ay niloob ng Diyos. Kasama natin ang Diyos. At ang sabi dito, di ba? Sa kanilang ikabubuti. Sabi tuloy ng iba, paano kung ikabubuti yun? Namatayan ako. Nasunugan. Nawala ng trabaho. Sa ikabubuti ko. Sapagkat ang kalooban ng Diyos, tayo ay matulad sa Kanyang anak. To be conformed or to be like Jesus. At paano mangyayari yun? Yung sanctification through the means of God. Through the providence of God. Yung mga problemang nangyayari sa atin ay pinangyayari niya at yun ay sa ikabubuti niya. At ang sabi rito, mga tinawag ayon sa kanyang panukala. Dahil tayo po, bago palalangin ang mundo, tayo po ay napili na. Di ba, sino ako? Sino ako para piliin ng Diyos? Tapos sa konting problemang dinadanas natin, ay kine-question natin yung kanyang providensya. Kine-question natin yung kanyang karakter, yung kanyang pagiging Diyos na maalam sa lahat ng bagay. At sinabi niya, natuwa siya. Nilikha niya ang langit at lupa, ang lahat ng bagay, natuwa siya. Ang tanong ng mga iba, mga kritiko, so paano ngayon patutunayan ng Diyos yung kanyang tinagda, yung mundo na kanyang nais na makita ay mangyari hanggang doon sa katapusan. Diba sabi doon, sa ating, balikan natin yun, yung ating
sinasabi ng confession. Dito na po ako magwawakas. Sabi niya dito, okay, okay, sabi, okay, kung makita. Ang sabi niya doon, na mangyayari at mangyayari, yung tinakda niya, hanggang doon sa kawakasan, sa katapusan. So, ibig sabihin, anuman ang pinangako niya sa atin, mangyayari at mangyayari po yun. Bakit? Sino ba ang nangako sa atin? Ang Diyos ng manlilikha, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya po, ang challenge natin ay maging isa tayo doon sa means in a positive way. Hindi katulad doon nung mga kawal na gustong patayin si Jesucristo para lamang maghanap ang kalooban ng Diyos. Ang ibig ko sabihin nito ay dapat po ay maging masunurin po tayo. Kailangan yung paglilingkod natin, yung ating pagdalo, yung ating pagbibigay, gawin natin yan yung tinatawag na volition, yung will na hindi ka pinilit, hindi ka inimpluwensyahan, hindi ka sinabihan. Kung hindi kusa mong ginawa, kasi naunawaan mo yung providensya ng Diyos sa buhay mo kung bakit ka narito. Dahil nais ng Diyos na ang buhay mo ay hindi ka lang maligtas, kung hindi patuloy na maranasan natin yung kanyang pagpapalang inilaan at ang iglesia niya ang kanyang means of grace na para po ating maranasan ang kanyang pagpapala. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama, aming manlilikha, patuloy kaming nagpapasalamat sapagkat nalaman namin ang kabutihan mo, kabaitan mo, kadakilaan mo. Despite na meron kaming mga problema, meron kaming mga ups and down, meron kaming mga Lord na kabigatan na nararanasan, ay nalaman namin, Lord, na meron kang sovereign will, meron kang kalooban na kung saan ay sa ikabubuti namin. Salamat sa iyong salita. Salamat po sa aming mga forefathers na gumawa ng confession na ito upang kami po ay mapagpala. Maraming salamat po sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen.